Para sa akin, hindi kasalanan ng mga injured players na natalo ang Ginebra. Although, may mga factor na pwedeng maging dahilan sa pagkatalo bunga ng injuries. Pero para sa akin, sadyang mahina na ang roster ng Ginebra, kaya ganun. Baka sabihin nyo, wag mo naman lahatin. Pero may isang player akong napansin dito sa Ginebra na simulat sa pool na nailipat siya dito, parang wala namang masyadong malaking naiambag. Kaya pala, ititrade nila si Maverick Ahanmisi. Jericho Cruz nanlambot matapos na bastusin din siya ng mga tao sa loob ng court, pero imbes na makiisa, parang kay Cruz na ito ng atensyon ng mga tao kasi nag-aangas-angasan daw, pero pikon din pala. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Twitter, Sports Desk Media, baka naman. Syempre, meron na rin tayo sa Facebook, SDM Game Zone. Alam kong may ilan sa inyo na sangayon sa akin. Si Maverick Ahanmisi ang tinutukoy ko, mga quiz. Hindi ko naman direktang sasabihin na siya talaga ang nagpatalo sa Ginebra. Pero sa palagay ko, malaking bagay sana kung ang dating Ahanmisi na naglaro sa Converge ang makikita mo sa Ginebra. Kaya nga nagre-reklamo yan noon sa Converge kasi ang galing niya doon. Kumbaga, deserve niyang all-star dahil nga magaling siya. Nagkaka-average siya ng 17 PPG. Pero ngayon, ano nangyari? Si Ahanmisi ay may mga trade rumors na kumakalat ngayon. Huwag kayong ma-offend, pero medyo katanggap-tanggap nga naman ang rason na yan. Bakit? Statistically, ganito na si Ahanmisi ngayon. Kung titingnan mo nilalaro niya, yung assist niya from 7 assists naging 2 assists na lang. Yung rebounding niya tumaas naman from 6 rebounds naging 9 rebounds. Na para bang nag-alabigma ng galaw niya. Ito ang pinaka nakakagulat dahil ang Ahanmisi noon na nagkaka-average ng 17 points biglang bumaba ng todo to 4 points per game na lang. At nalaman ko na ito palang worst average points ni Ahanmisi at sa Ginebra pa talaga niya pinakita. Ang tanong, bakit biglang nagkaganito si Ahanmisi? Una, baka hindi siya fit sa system ni Coach Tim. Pangalawa, baka kabado. Pangatlo, maalat. At ito pa, sa kabila ng lahat ng kaalatan na ito, pinapalaro pa rin siya ni Coach Tim ng up to 34 minutes playing time. Kung sa bagay, maintindihan mo naman kasi nga short-handed sila. Kumbaga kahit maalat, pero dahil kulang-kulang ang pieces tapos si Coach Tim nagbabakasakali na rin kaya kailangan pa rin isalpak si Ahanmisi sa rotation. Kumbaga Hail Mary na lang ang rotation na yan. Kumpara mo ba naman sa Meralco naglalaro ng 9 players sa rotation? Maintindihan mo si Ahanmisi kung bago pa lang siya sa Ginebra. 2 weeks pa siya or isang buwan, pero hindi eh. September 18, 2023 yon kung hindi ako nagkakamali na i-trade siya dito. So mag-iisang taon na siya tapos ganito pa rin ang laro niya. Hindi na halos makapag-adjust at wala pa ring pagbabago. Parang lumala lang. Hindi ko rin alam kung satisfied pa ba si Coach Tim sa kanya. Pero we'll see. Kung totoo na iti-trade siya at least alam na natin kaya pala iti-trade at tamang desisyon pala ito. Pero kung kayo ang tatanungin, dapat na bang i-trade si Maverick Ahanmisi? Tara, next update, yung issue na may pinalabas si Jericho Cruz na isang courtside fan dahil binastos daw siya nito na tila ba nawala yung yabang at angas niya sa court. Pinaliwanag po ito ni Cruz at sabi niya below the belt na raw ang mga sinasabi ng isang fan. Makikita mo sa video na nilapitan ni Cruz ng dalawa pang staff yung fan na para palabasin. Dahil yun pala may kabalbalan itong sinasabi tungkol sa mama niya at sa anak niya. Kaya si Cruz kumalma at ika ngay nanlambot. Ang napansin ko ay imbes na magkiisa ang netizens kay Cruz pero parang bumaling sa kanya ang issue na sobrang yabang daw kasi. Kung si Cruz daw ang magyayabang sa court, nakakainis daw tingnan. Pero kung siya raw ang binabastos, pasumbong-sumbong naman. Siguro kasi parang sobra na talaga. Sabi niya okay lang daw kung siya ang minumura, sanay na daw siya dyan. Pero wag lang daw idama yung pamilya niya. At dagdag pa niya napatawad na daw niya ang fan na yon. Baka nga Meralco fan yun. Sabi pa nga na ilang fans, konti na lang nanonood sa PBA tapos mababawasan pa. In fairness naman kay Cruz ngayon, medyo lying low lang siya. Parang hindi masyadong maangas ngayon si Cruz. Kumpara nung nakalaban nilang Magnolia, especially laban kay Abueva. Kung ako kay Cruz, mag-focus siya ngayon sa laban kaya sa ibang bagay. Sa nakikita ko kasi parang bumaliktad ang kapalaran. Tungkol naman dyan, pag-uusapan natin sa susunod na vlog kung bakit parang nagiging dehado pa ngayon konti ang SMB. At may malaking chance na sa Meralco mapupunta ang kampyonato na to. Hindi ko naman sinasabi na tapos na kasi San Miguel yan hindi basta-basta. Pero iba ang Meralco ngayon kaya abangan natin yan.